Ano ang obserbasyon mo, Attorney Suarez, na ibibigay nga ba yung pag sinabing minimum wage sa isang empleyado, nasusunod ba ito? At kung hindi ito na ibibigay, ano ang pwedeng gawin? Ano ang dapat gawin? Oo, alam mo, ayan, sa'yo na nanggaling, it's a minimum wage. Ibig sabihin, ito yung pinakamababang sahod na pwedeng ibigay sa manggagawa. Pero maraming mga employers, ang pagtingin nila, pag sinabi nilang minimum wage law, pag binigay na nila yung minimum wage, parang nagampanan na nila lahat ng obligasyon nila sa kanilang manggagawa. Samantalang minimum nga yun, ibig sabihin, yun yung pinakamababa inaalaw ng batas na para ibigay sa empleyado. O di bakit, di ibig sabihin, pwede kang sumagad hanggang maximum. But the employers, they take it so seriously that they just stick with the minimum wage. Pero, ang report mismo ng Department of Labor, kahit na ang NEDA, ang report niya, only 36% of the businesses, 36% of the businesses comply with the minimum wage law. Ano ibig sabihin? 64% of our businesses do not even comply with the minimum wage. Yun na yung pinakamababa Akong katuwiran ko nga dyan, kapag hindi mo kaya magpasahod ng minimum wage, yung pinakamababang inaalaw ng batas, huwag ka na mag-business. Wala kang karapatang mag-business kung hindi mo kayang pasahurin at yung minimum na sahod sa mga manggagawa. Pagdating po sa oras ng trabaho, pwede bang pagtrabahuhin ng lampas 8 oras sa isang araw? Yun, tinatakda din ng batas na 8 oras ang trabaho. Pag tinignan mo yung 8 to 5, parang 9 hours yun, Pero yung 12 to 1 kasi, lunch break yon. So, hindi yung kasama sa bilang ng oras. Kaya ang oras talaga, ang dami ng oras natin, yung working hour is 8 hours. Paglagpas doon, kailangan talaga may overtime. Alam mo, kahit na yung kasambahay naman natin, hindi naman po pwedeng parang hanggang alas 12 ng gabi, di ba? Nagtatrabaho. Hindi, yung mali naman yon. Ako nga, lagi kong sinasabi, yung kasambahay, kasama sa bahay, katulong, tutulungan. Hindi naman alipin yan na parang siya na ang gagampan. Katulong mo, sabihin magtatrabaho ka rin, magtatrabaho din halimbawa yung mga bata o mga anak mo, tutulungan niya. Pero yung iba kasi ang pagtingin parang alipin. Nako, nagagalit ako talaga pag kanon. Lagi kong, kaya ako sa sariling bahay, yung may mga gawain na halimbawa, ang anak ko, nasanay na sila na mula nang maliit sila, they wash their underwears, no? Sabihin, hindi yan para laban ng kasambahay. Or yung kwarto nila ay demand na sila maglilinis noon. Hindi para yan linisin ng kasambahay. Kumbaga, ang kasambahay, linisin niya yung halimbawa sala, yung common space para sa lahat. Pero yung mga kwarto, kanya-kanya tayong linis. Kasi lagi ko sinasabi na hindi sila alipin, sila ay kasama sa bahay, sila ay katulong natin sa araw-araw, and therefore, hindi sila dapat matrato ng iba kahit sa pagkain. Sa mga manggagawa, 8 oras. Pag lagpas ka ng 8 oras, kailangan kaya talagang bayaran.